astig. Ayun mga kapatid, no, may lagayan na tayo ng action cam dito sa pinapahiram na sasakyan. Nice, ang galing, oh. Nakakatawa. Matagalan yan, mga 1 hour yan. Ayos ah. Na yung mga kapatid, maganda rin talaga na may camera sa isang sasakyan kasi kung sakali man na magkaroon ng banggaan at hindi mo kasalanan, di ba may ebidensya ka. So, ayan, salamat po. Ang galing eh. Mamaya i-video ko kung anong klaseng lagayan ng action cam to. Actually, nagkamali ako ang binili. So, ginawa ko na lang ng paraan. Gumana naman na maayos. Ayan, so pupunta lang po kami ng bayan ng Maria Aurora. Pag-utusan po ako mag-drive ng aking amo. Ayan, so mag-drive tayo. So, lalampasan natin ang Maria Aurora National High School. Ito yung tinatawag nilang MANS. Tapos kung nakikita nyo dyan yung pakaliwa, pakanan, ayan, yun yung mga papuntang pader. So pag pupunta ka ng bayan, mas maganda kung dito ka sa kanan. Ayan. Wow, ang galing talaga ng ano ko, ng lagay ng action cam. Natutuwa naman ako. Sa halagang less than 100. Hindi na ako nagpapakahirap maglagay ng telepono. Ayan si kuya, oh. Yan yung nakikita nyong gigewang-gewang na naglalakad. Ano yan? Na half stroke. So, ingat tayo. Kasi pag na-half stroke, ang hirap madugo. Pag ako na-half stroke, baka gugustuhin kong ano na lang sana. Kunin na lang ako ni Lord. Kung ma-half stroke ka lang din naman. Kasi ang hirap eh na aalagaan ka. So shout out sa mga matitigas ang ulo, no, matitigas ang ulo na lolo't lola, matitigas ang ulo na nanay tatay na hindi iniingatan yung sarili. Kung mahal nyo yung mga anak nyo, ingatan nyo yung sarili nyo. Bakit? Kasi pag may nangyari sa inyo, kawawa mga anak nyo eh. Lalo pagtanda nyo, panay kayo inom, sigarilyo, hit-hit ng sigarilyo. Hindi nyo pa yan mararamdaman ngayon. Ang mahirap nyan, sisingiling ka nyan pag dadating yung puntong humina na yung katawan mo. Of course, pag humina na yung katawan mo, hindi ka na makakapagtrabaho, no, ng para sa'yo ba. So, typical na pamilyang Pilipino, eh, i-shoulder ka ng ng iyong mga anak. Diba? Kawawa naman yung mga anak mo. So as well as shout out no sa mga kabataan, sa mga anak, mag-aaral kayo mabuti. Kasi sa hirap ng buhay, kailangan nyo talaga mag-aral. Tapos sabayan nyo ng diskarte. Mahirap mag-aral, so of course, madugo mag-aral. Pero diyan nyo po kasi makukuha yung Baler to. kagandahan ng buhay nyo. Baler? Diretso ng Baler. Kukunin natin yung lagayan. Tapos Ay, oo nga no. yung bibili tayo ng board. Ay, dun sa bilihan ng sa Baler. Kaya naman pala tayong board. Akala ko 10 piraso yun eh. So, kakanan tayo dito mga kapatid. Dito naman yung bypass, no. Ito ay going to Baler. Yung mga medyo nagmamadali at inabutan ng medyo traffic. Maganda dito dumaan. Yan. Hindi ba dapat kinuha muna natin yung board? Ay, yung mga lagayan. Eh, wala namang problema kung Hindi na wala namang problema doon. Kahit mamaya natin kunin.
Bahay naman yun. So kukunin din kasi namin mga kapatid yung mga gamit, no? Nung nag-deliver kami ng Cake. MS Do Cakes. Cake catering. Ayan. Cake catering. So, pag magkakaroon po kayo ng birthday party or kahit anong klaseng okasyon mga kapatid na nagre-require ng cake, nako, nangyari dito. Na nagre-require ng cake, ayan, PM nyo lang po MS Dough and Cakes, of course donuts. Gumagawa po sila ng mura pero comparable to Dunkin Donuts or Jayco. Pero ang presyo, napakamura. So pwede ho kayong mag-ano sa kanila, mag-inquire. At of course, pwede nyo tikman, mura-mura lang ha. Yan, madali lang naman pag-usapan mga kapatid. Kung papadeliver nyo, na pag-usapan natin. Basta ang masasabi ko lang is yung MS Do One Cakes ay hindi nakaka-diabetes. At of course, pati yung kanilang donuts ay hindi matigas. Ayan. So para kang kumain ng generic na Jayco. Ay, talaga naman. So, silip-silip pag ganito mga kapatid, madaming mga mabibilis na motor na sasakyan sa mga ganyang klaseng crossing, silipin nyo na maayos dahil may sasalpok sa inyo, malamang. Ate, dito mo tayo mga area na binibenta. Binibentang mga lupa. Gusto nyo bumili mga kapatid, dito kayo bumili. May instant na kayo ang pagkakakitaan dahil may mga buko Yung buko pala sa mga hindi nakakaalam ay kapag tawag na buko lab, yun, ito yung nakakain yung laman tama? So every 2 months? 1 month. 1 month. So every month pwede kayong magpa sungkit pag ang ibibenta nyo or gusto nyong harvest ay buko. So ito yung kinukuhanan yung laman, tsaka kinukuha yung yung kanyang water. So every month yon. Pag gusto niyo naman siyang gawing nyog, ito naman yung ginagawang magulang ginagamit sa kapanggata at kung ano-ano pa. So pag nyug naman ay every 3 months. Max. So max na yun mga kapatid. So ibig sabihin, ayun, may pagpipilian kayo, monthly or 3 months, may kita na kayo. So sa mga gustong magsanla, kaysa ilagay nyo sa bank, the best ang magsanla ng nyugan kung tutusin. May mga tao naman dito, mga kapatid na nababayaran na sila na yung magsusungkit, sila na yung maghahakot. At of course, may mga buyer na rin yung mga yan, sila na rin magbibenta. So, ang mangyayari lang is, aantayin nyo na lang. Hindi nyo naman kailangan pumunta mismo sa kung saan inaani. Punta na lang kayo sa ahente, doon na ibabagsak yon. Doon na rin kukunin ng truck. So, wala kayong problema. Kumbaga, kukunin nyo na lang kung magkano yung kita nyo, pag nagpa-harvest kayo ng buko. Kasi kung ibabank nyo, magkano lang yan. Pag nakapagsanla ka dito, mga kapatid, ng kalahating milyon na nyugan, ang laki na nun. Laki na ng kita nyo nun, monthly, o kaya every 3 months. Hindi sayang yung pera nyo, kumikita talaga siya. Worst come to worst na bagyo, may kita pa rin. Kaso syempre, liliit ang kita pag nababagyo ang buko or nababagyo ang nyug.
Kaya lang, syempre, pag sanla, yung pera nyo nandun pa rin. Ang pinag-uusapan dito ay yung kikitain nyo dun sa bunga ng buko. Diba? Kaysa ilagay nyo sa bank na napakaliit ng kita.